Sunugan na isipin baka sinadya ang pagsunog sa kanilang mga kabahayan dahil isang lalaki na may kinalaman sa sunog ang binaril ng ilang mga residente dahil sa dala-dala niyang gasolina. Narito report ni Haji Reyata. Dito sa labas ng Parola Compound, pansamantalang nananatili ang pamilya ni Arlene Daguia. Mas pinili raw dito na lang magpalipas ng magdamag at manatili kaysa sa mga evacuation center. Mas mahirap pa raw kasi para sa kanila kung sa mga evacuation center sila tutuloy. Mahirap din doon eh. Lalo pag may mga bata po kaming maliit, yung mga pamangkin ko. Opo. Magulo rin. Mainit. May yung mga pamangkin ko, mga hikain kasi yan eh. Titiisin na lamang daw nila ang lamig at mga lamok sa kalsada. Ngayon ko lang po naranasan yung ganitong di mo alam kung lalo na kapag nasunugan ka tapos wala ka pang pera. Di mo alam kung saan ka kukuha ng pambili ng kakainin namin. Kahapon, ilang mga nasunugan ang bumalik na sa compound. Dito tumambad sa kanila ang pinsalang dulot ng malaking sunog. Pero hindi pa man nakababalik ang mga nasunugan, panibagong sunog na naman ang sumiklab sa ibang bahagi ng Parola Compound. Panawagan ng mga nasunugan, tulungan sila ng gobyerno. Na sana tulungan kami magkaroon ng magsimula uli. Dahil yung nawala sa amin, mabigat. Pero ang ilang residente, di maiwasang magduda sa magkasunod na sunog. Baka raw sinasadya na ito. Sakto namang kagabi, isang lalaki ang patay matapos pagbabarilin sa bagsakan ng mga container sa Pier 2 ng Manila North Harbor na malapit lamang sa Parola Compound. May dala umanong gasera at gasolina ang lalaking hinahabol kasamang dalawang iba pa. Ayon sa mga residente, nasita raw ang tatlo kung may dalang gasolina pero agad daw silang tumakbo kaya hinabol ng ilang residente. Walang ano-ano, nagpaputok daw ang mga lalaki. Matapos mabaril isang lalaki, nakatakas ang dalawa nitong kasamahan. Wala ring makapagturo kung sino ang mga humabol na residente. Inaalam ngayon ng mga polis kung may kaugnayan bang lalaking napatay at dala nitong gasolina sa mga sunog sa Parola. Haji Reyata, GMA News.